Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, sa video na to ay sasagutin ko lang po kung paano nga ba talaga ako nakapunta dito sa Japan. Kahit na number 1 na pinagbabawal sa mga agency sa atin sa Pilipinas, yan, etong katuko na to. So, sa tunay po mga kakwento. So, disclaimer lang po, uunahan ko na po kayo, hindi po advisable itong sasabihin kong naging paraan ko kung paano po ako nakapunta dito sa bansang Japan dahil number 1 nga pinagbabawal ang merong ganitong kalaking tato. Tunay po. So, siyempre dahil sa kagustuhan ko, dahil sa pangarap kong makapunta dito sa Japan, nag-isip po talaga ako kung paano ko po maitatakpan o matatago na ako po ay walang tato. Unang-una, hindi po ako yung nag-advise na gawin nyo itong way na to. Kasi talagang ang ginawa ko po nun ay sugal na po. Yun nga, talagang sumugal na po ako ng 10,000 pesos. Sabi ko nga sa sarili ko nun, kung ako ay mabubuking ng agency, kung ako po ay mabubuking ng agency dahil sa mayroon akong tato, yun lahat po ng pinagpaguran ko ay mawawala. So talagang kagustuhan ko talaga makapunta dito sa Japan dahil pangarap ko talaga ang bansang Japan na makapagtrabaho balang araw. So ang ginawa ko ay sumugal na ho ako. So nung nag-apply ako sa agency, tinanong nila na ako ay may tato o wala. Sabi ko nga wala. Ayun, nasa inyo na po yan kung gagawin nyo rin po yung ginawa ko. Kung susugal din po kayo kagaya sa akin na yung ganyang kalaking tato ay kung kaya nyong itago sa concealer o kung mas hindi ko masabi na mas maganda ipalaser kasi hindi naman po 100% na kayo ay masiselect ng mga Japanese employer. Sa akin lang po talaga ay sugal na. Yan, bumili akong concealer na kasing kulay ng balat ko at talagang lahat yan ay tinakpang ko. Kasi hindi naman, yung ibang kasing kasamahan ko may tattoo pero sila sa kanila tago yung tattoo nila. Sa akin po kasi talagang kitang-kita. So pagka guminyan ako, so hindi naman po siya makikita ng mga Japanese employer ako sa staff ng agency. So nasa inyo na po talaga yan kung ang way nyo ay kagaya sa akin. Hindi ko pwede sabihin talaga na mas maganda yung yun ang way ninyo. Sa akin po talaga sinugal ko lang po yung pera ko. Sumugal lang po talaga ako ng 10,000 pesos kasi pamasahe ko noon saka yung pre-medical agad. Sa agency kasi namin ay nagpa-pre-medical agad kami. Make sure na wala kami sakit fit to work pag kami ay nag-apply. So doon pa lang po talagang gagastos na. Ngayon, once na nakita yung tattoo ko ng agency, sigurado disqualified po ako sa application ko. Kaya yung ang naging way ko, bumili akong concealer tapos yung ginawa kong pangtapal dito sa tattoo ko. So i-retalk ko lang ko kayo kasi wala na akong chance na makapunta dito sa Japan kasi nga bawal ang may tattoo, kitang-kita ito, laki-laki. Ngayon, sumusugal naman ako ng natatalo ako sa basketball ng ganong kalaki. Sabi ko bakit hindi ko bigyan ng chance yung ibang sugal naman na may chance ako na makapunta sa bansang pinapangarap ko. So sumugal po ako noon. Yun na po ang naging way ko. Bumili ng concealer, tinakpan ko yung itong malaking tattoo na to. So tinakpan ko yan kasing kulay ng balat ko. Nilakasan ko na yung loob ko. Talagang sugal na akong sugal. Ito po, pero ito mga kwento hindi ko ina-advise na gawin nyo. Pero kung ito na lang po yung way na gusto nyo talaga magpunta dito sa Japan, makapagtrabaho sa Japan, i-real talk ko na ho kayo. Kung natatalo kayo sa mga basketball dyan, kung anong sugal dyan, na ganong kalaki, itry nyo sumugal sa bansang pinapangarap nyo, pinagbabawal nyo mayroong tattoo, lalo kung kayo ay mayroong magandang experience, lalo kung kayo pa ay mga ex-abroad. Kasi po mga kwento, sa agency natin dyan sa Pilipinas, talagang number 1 na pinagbabawal nila ang merong tattoo. Meron pong tumatanggap na merong tattoo, pero hindi po nakikita sa sa para-paraso. So tago po talaga yung mga tattoo, maliliit lang. So ina-accept pa ng mga agency yan. At saka pagdating naman po dito sa Japan mga kwento, so wala nang pong problema yung mga may tattoo. Marami pong kasamang Pilipino, marami pong kasamang mga Nikijin, mga Pilipinong residente na rito, marami pong kasamang mga Brazilian na punong-puno ng tattoo at wala naman pong kaso sa Japan yun. Yung nga lang, ang nagkakaroon ng problema dyan po sa agency natin sa Pilipinas. O napakahigpit po talaga nila sa may tattoo. Ngayon, alam nyo na kung paano ang naging way ko, kung paano ako nakapunta rito. Ang sinasabi pa nga nila, dito na ako nagpatato. Hindi po. Nung ako po yung nagpatato, nung nasa Taiwan pa po ako. Nagdoon po ako nagpatato. And then, sabi ko nga, akala ko, okay lang yung may tattoo na mag-apply dito. Yung pala, number 1 na pinagbabawal yung may tattoo. So, kaya yun, ang naging way ko, talagang sumugal na po ako. So ngayon,
in-reveal ko na kung paano ako nakapunta rito. Uulitin ko, hindi ko po ina-advise o hindi ko po pinapayo na ito ang gawin yung way para makapag-apply dito. Hindi ko rin sinasabi na ipalaser ninyo yung mga tattoo ninyo dahil napakamahal at wala po kasiguraduhan na kayo ay masiselect. Ngayon, kung talagang kayo po ay gustong sumugal, gusto niyo po talagang mapunta itong bansa na to, di ba dapat lahat gagawin para sa pangarap. Kung yun lang po yung nakikita niyong way, galingan nyo lang po, good luck. So ngayon, i-reveal ko na kung paano naging way natin. So yung ganun lang. Salamat.